Dahil nakita naman natin kung anong nangyari sa Senado. Nadidetalye na kung paano nila pinagplanuhan taon ng binilang para makidnap at mawala bilang tinik sa kanilang mga plano na magkaroon na naman ng Marcos forever. Sabi nila, huwag daw ako magpolitikal. Dadasan na lang ako mamaya. Para mabawi yung aking mga politikal na sasabihin. Pero hindi po dapat magkupa ang sakit ng ating mga loob. Dahil ang ginawa po nila, hindi lang po nila kinidnap ang pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng ating bayan. Linabag po nila ang soberenya ng ating bayan. Linabag po nila ang jurisdiksyon ng ating mga hukuman. Binawaliwala nila ang pagiging malayang bansa natin. Binaliwala nila ang tinatawag natin na rule of law. Ano kaya ang mangyayari kung kidnapin din natin sila pagdating ng panahon? Ano ma-apil sa live? Golden rule lang po yan. Minsan na silang napalayas sa ilang bayan natin. Ngayon, ang ginanti nila, kinalayas din nila ang ating pinakamamahal na Rodrigo Roa Duterte. Ang pagkakaiba, nang pinalayas sila sa Pilipinas, kinasuklaban sila, sinusuka sila. Samantalang ang Presidente Duterte, hanggang ngayon, iniiyakan ng marami dahil naririto ngayon sa isang dayuhang lugar. Inuhusgahan ng mga dayuhan na alam natin na pinakaayaw mangyari ng ating mahal na Presidente. Huwag po tayong makakalimot. Huwag tayong magpatawad ang pagkakaiba dahil yan po talaga ang ating pagkakamali. Nung minsan, nagpatawad tayo, walang nakulong sa kanila, sa kabila ng pagnanakaw, sa kabila ng pagpapatay, sa kabila ng paglalabag ng karapatang pantao. Ang nangyari, dahil tayo ay nagpatawad, umulit ang kasaysayan, mas mabangis pa. Dahil alam nyo naman po na ngayon, sa ilalim ng administrasyon ng Marcos Jr., pinakamatinding kahirapan sa Pilipinas. Tama. Lantaran ang kriminalidad. Yes. Nawala ang kapayapaan sa ating mga komunidad. Tama. Lumakas ang mga terorista, ang komunista, CPP, NPA. Tama. Bisig pa ngayon ng Kongreso. Nawala ang ating kalayaan ng malayang pananalita. Yes. Tama. Inukulong ang mga vloggers. Yes. No contempt. At kinukontempt ang mga gaya ni Harry Roque. Hari. Sabi niya, Kawawa nga. ako daw Kulong. ay magpapabagsak ng gobyerno. Umanhin niyo po. Dahil kung kaya ko lang gawin yan, ginawa ko na po yan. Yes. Pag nabulis Dahil ay hindi na po sila natin binubuli. maatin ang paghihirap ng sambayanan sa ilalim ng Istoryahin. Marcos Jr. Tama. Patuwarin niyo po ako na hindi ko nagawa ng pabagsakin ng gobyernong yan. Dahil ako po ay nag-iisa lamang, walang armas, ordinaryong mamamayan. Pero darating po ang panahon, magsasama-sama muli ang mga Pilipino. Iparirinig ang boses sa buong mundo. Isusuka na naman ang hindi marunong magsilbi sa ilang bayan. Yes. Ang tanong ko, kayo dyan sa Pilipinas, hanggang kailan kayo mag-aantay? Hanggang kailan kayo magpapasensya? Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Nasaan ang hukbong sandatahan? Nasa saligang batas, kayo ang protektor. Yes. Hindi pa ba kinakailangan ng proteksyon ng taong bayan ngayon? Ang Presidente Duterte na inako ang lahat ng binibintang sa kasundaluhan. Dahilan kuya kung bakit siya ngayon nakakulong. Pinakulong sa dayuhang bayan. Hindi ba kinakailangan ni Presidente Duterte ng inyong mga proteksyon, mga kasundaluhan at kapulisan? Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang wala ng Pilipinas?
Ang nagbubuhay na lang po sa Pilipinas ay yung mga OFW. Yes. Yung mga padala sa inyong mga mahal sa buhay. Wala na pong industriya. Ang yumayaman, mga cronies na lang ni Marcos Jr. Tama. Hanggang kailan tayo mananahimik? Kaya nga po ang aking pakiusap, kayong mga naririto sa Europa, bukas po ang inyong mga mata kung anong dapat na ginagawa ng gobyerno. Dito po sa Europa, libre ang gamot, libre ang paggamot. Yes. Sinulong na po natin ang batas na yan dahil yan ay naranasan ko na nung ako'y estudyante sa Inglaterra. Anong ginawa nila? Kinukurakot po nila ang salapi na nakalaan para sa mahihirap na kababayan natin. Sinulong po natin ang batas yan dahil nais nating maramdaman kung ano ang karanasan dito mga Pilipino sa Europe na walang namamatay dahil lamang sa kahirapan. Anong ginawa nila? Linamon nila ang salapi na nakalaan para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Buhaya sila. Muli, hanggang kailan tayo magtsatsaga? Hanggang kailan tayo mananahimik? Mag-aantay pa ba tayo ng marami pang digong ang kanilang ipapakidnap at ipakukulong sa mga dayuhang lugar? Kailan tayo magkakaisa? At yan pong pakiusap ko sa inyong mga Pilipino naririto. Kayo ang dapat magdala ng mabuting balita na posible na ang gobyerno manilbihan sa taong bayan, na posible ang buwis na galing sa ating pawis at sa hirap po pwede magbigay ng libreng gamot at paggamot, libreng edukasyon at hindi napupunta sa mga bulsa ng mga kurakot ng mga buhaya. Kanina lang po, may hinatid ako sa airport ng ating pinsan. Meron daw congressman na namimili ng 2 bahay sa Vancouver. Oh my God. Ang dami raw perang binigay ni Tambaluslos kapalit ng impeachment ni BP Sara. Kayong mga congressman, Sana all. wala na ba kayong mga konsyensya? Mga buhaya yun. Paano nyo pinapakain sa inyong mga anak ang salapi na galing sa nakaw? Correct. Paano nyo nasisikmura na ang nakalaan para sa pinakamahirap, pinambibili nyo ng bahay sa Vancouver? Ayan naman sila. Wala na talaga silang mga hiya. Tama. Again, ang tanong, Pilipino, hanggang kailan kayo mananahimik? Tama po na lahat tayo aktibo sa social media. Tumaas po ang balahibo ko nang umabot ng 270 million ang aking viewers sa Facebook. Sabi ko, isang galing yun, 110 million Pilipinos. Baka naman pati sa viewers, pero dagdag bawa. Pero naisip ko, marami sa atin ang nag-iisip na sapat na yung kanilang vote sa internet. Tama po yan na magsalita tayo sa internet dahil yan ay binigay, teknolohiya na binigay ng Panginoon para marinig ang ating boses. Pero hindi po yan sapat. Kinakailangan lumabas pa rin, makiisa at magsubigaw sabay-sabay. Tama na, sobra na. Sa mga darating na araw, titindi pa po ang pagigipit na gagawin nila sa akin. Tagaan niyo po yan sa bato. Lalong-lalo na binigyan nila ako ng dangal nang ako'y pagbintangan na ako daw ang nagkalat ng pulboronic video. Sana nga po, pwede kong tanggapin yung dangal na yan. Dahil ang pulboronic video po ang nagbigay patunay sa matagal nang sinasabi ni Tatay Digong na matagal na niyang alam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Marcos Jr. Pero ano po nangyari sa pulboronic video? Wala lang. Alam namin, gumagamit siya. Wala lang. Kahit may ebidensya Hinayaan pa na. rin nating manatili sa pwesto ang taong wala sa tamang pag-iisip.
Nagtataka pa ba kayo kung bakit ginawa niya ito kay Tatay Digong? Dahil ito'y impluwensya ng pinagbabawal na gamot. Sinong nasa tamang pag-iisip ang magbibigay ng kapwa Pilipino para husgahan ang mga dayuhan para sa mga krimen na nangyari sa Pilipinas? Bangag kasi. Yung pulboronic video po ang talagang nagpaniwala sa marami sa atin na wala siya sa tamang pag-iisip. Pero anong nangyari? Wala lang. Siguro nga, bangag siya. Wala lang. Tinanggap. Bakit niya tinatanggap Maganon-ganon. ng presidente Yung babae, wala na may naman. kapangyarihan? Nakalad ka rin tayo sa gera na wala naman tayo kinalaman. Tapos binuksan Ay niya wala yung sa blouse tamang niya. pag-iisip. Nakita ko siya dito. Ay, ginawa siya. Hanggang maganit. Ganyan siya. Maraming salamat po. Nais ko pong batiin ang kapulisan ng mga taga-Holland. Hello, Manila Police! We are welcome here! Si Alvin. Ay, tawo ba? Huwag kang tumawa sa mahirap magkalisod. Tayo mayagan dito. Lalo na doon sa mga nasa Pilipinas. Hanggang kailan kayo magtsatsaga sa ganitong buhay? Kaya nyo pa bang mag-antay ng 3 taon? Kaya pa! Pa ba tayong Pilipinas sa 3 taon? Mag-aantay pa ba tayo? Kung nagawa na natin 2 beses yan sa kasaysayan natin, bakit hindi nangyayari ngayon? Dahil nakasaad sa saligang batas na ang people power ay kabahagi ng ating kasaysayan. Kami po sumusunod sa batas. Ang nais po namin sa mapapayapang paraan, bagat alaman po namin na ang sagot ng gobyerno ay mapapayapang paraan. Dinadaan sa kidnapping, dinadaan sa tanim kaso, dinadaan sa pandarambong. Well, kaya na aking pangako nila ang magtatagal. Baka wala na rin tayong permit sa susunod. Pero maraming salamat po. Ang aking panawagan, hanggang kailan Pilipinas ang inyong pasensya? Tama na. Sobra na. Biro.
lakad sa kalsada na makauwi ang safe. Alam ko na bawat ginawang buhay. I think he was the oldest person. Even maraming bisita sa Malacanang team. Just to take care of his team of doctors, lahat ng alam. May pulmo. Lahat. Basta team. Ito na lang sabihin. Basta team. Tayo na nagka-pandemic. Lahat tayo nahirapan. Pinagalitan sa laban. Pero, lahat yung mga tao, walang trabaho. Yung mga nasa, lahat pinag-alis ba? 16 pa lang, araw na siya. Sarado ko na lahat. Kailangan ko. Hindi na ko sa highlight. Sarado na rin. Walang mga trabaho. Hindi ko. Matagal siya. Pauwi ko. More than 1 month. Kasi walang biyahe. Di ba walang life. Yung mga grupo niya, mga cabinet members, mga advisors, lahat napalibot sa kanya. Pinipigilan siya kasi kailangan nila i-make sure na safe siya at healthy siya. Kasi siya ang president. So, sabi we can have cabinet. To show the people that there's a way during the time of the pandemic. Even that doesn't mean when sabihin niya pagka Alala ko noon, pag nag-wire na siya sa mga terorista, sa mga lahat sa mga sa mga elemento, mga ano dyan, mga kidnapper, criminal. Pag nag-warn na siya, pag narinig ko sa TV o sa radyo na ano, or saan sa social media na pag mag-drive, sa Bisaya ko, mulukso ako kasing-kasing. Dagan ako pang nauna sa akong anak pa. Kasi syempre minor, tapos helpless na kasi balikan. Yun talagang ano ko. Pero yun, bilihunan niya pa nga Pilipino sa pamilya. Sakit lang ba kayo? Hindi lagi, yun siya na may dalawang guard ko na sino pa daw yung may ginawang matino kasi usapan na gano'n yung pangasin nangyayari sa Pilipinas. Sino pa daw yung matino na may ginawang tali sa karaban sa pangasin. Talaga ang lupos isip na may taong ginanong ko siya. Tony, ako na lang hahawak. Ako na lang. Tumayo ka na lang. Wala siyang galit. Hindi ko lupos maisip na may ganun ba? Saka hindi ko rin lubos maisip na yung gumawa ng ganito sa kanya, may ganito palang tao. Hanggang ngayon, hindi ko ano kaya ay nasa puso nila? Yan ang mga halimaw. Talaga maano. Wala na sila mauso.
Hindi ko maintindihan yun. Maski na, pag-usap ako sa maski na lang siguro kaya ako nagaganto kasi alam niyo naman ayaw ko. Maski baka makita na lang ba, awa na lang. Awa na lang. Maski wag nyo na lang aluhin. Wag nyo na lang respetuhin. Awa na lang. Wala nang awa mo. Total, nagservisyo naman yan, di ba? Yes. Naalala nyo nung may bibitayin sa Qatar? Oo. Yes. Ayaw niya yan. Tumakbo siya doon, di ba? Tahan niya. Kinausap niya yung ano. Every Filipino, di ba, may right na i-save. Whether, kasi sabi nga yung kaibigan natin, na may working justice system pa kayo. Diba? Gumagana dapat ang justice system natin. Pero ngayon, nung nangyari yun, alam mo hindi ako magpakali nun. Pinapakain ako sa loob ng video mo ng anak ko. Pagkain ko muna. Hindi ko kaya rin magpinapagkain. Kasi iniisip mo, ano pa talaga ito? Diba? Kung ano ba siya doon sa Pasig ba yan? Pasig jail? Ano? Pero may ginagawa ang lawyer. Sabi ko, ako ni ano na, ayaw din na ipapasukin ang document para mapirmahan na. So, ang ginawa ko, ako pumilo. Ginapit ko yung isang kasama namin na galing ko. Kaya lumabas ako na, sabi ko, paano mo na palabas sa kasi yun na nga ayaw nila papasukin ang documents. Tapos, yung sabi ng lawyer, ma'am, gawaan namin yung paraan. Doon daw bilhin. Kaya pala matagal sa kasi inabot ko ang 5 o'clock bago magsara ang Supreme Court. So, kaya pala matagal kasi ang kapal. Kapal. So, kaya ako dun sa dun sa video mo. Labas ako. Sabi ko, nung tapos na, nandiyan yung makapal na document. Napirmahan niya na. Ako mismo, make sure ko, pass to siguro yun. Kasi kung paabot sa